Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawaran mo ang pari na si San Camilo ng natatanging kagandahang loob mo para lingapin at pagmalasakitan ang mga may sakit. Pakundangan sa kanyang kagitingan, padaluyin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming mga kapatid at sa sandali ng aming pagpanaw, kami makaharap sa iyo ng may matatag na kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, naghandog siya na sa Diyos ang kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at babalik mula rito. Nasa piling mo si Jose, pag ikaw ay namatay. Mula sa Berseba, naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo. Mga manugang ay isinakay sa kanyang mga anak sa karitong ipinadala ng paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang kanyang sasakyan at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy, handa na akong mamatay, pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin.
Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahok. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayan, wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa paon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo at kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit manatiling tapat hanggang wakas. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maging matalino kayo tulad ng ahas at tapat tulad ng kalapate. Itong habilin ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga apostol ngayong sila ay isinusugo. Pinahiwatig ni Jesus ang magiging matinding pagsubok na daraanan ng kanyang mga apostol. Uusigin sila ng maraming tao at ihaharap sila sa mga malalaking tao. Marami ang kokontra sa kanila. Maging mga mahal nila sa buhay ang magiging katunggali nila. Pati magkakapamilya ay uusigin ang isa't isa. Ganito ang karanasan ng mga unang Kristiyano sa pangunguna ng mga apostol. Kaya nga haharap sila sa mga tao na tila mga asong gubat. Para silang mga tupa na sasagupa sa mga asong gubat. Kaya naman ang habili ng Panginoon maging matalino, katulad ng ahas. Sa madaling sabi, sa tindi ng mga haharapin ng mga tagasunod ng Panginoon, huwag silang tatanga-tanga. Walang Kristiyanong tatanga-tanga sa buhay. Matalino dapat, madiskarte, matalas ang pag-iisip, tuso, hindi kaagad na itutumba, hindi nalilinlang sa masama. Ganon ang tunay na Kristiyano, matalino, katulad ng ahas. Kaya nga wag nating isipin na api-apihan tayo. Bagamat inaapi tayo, pero wag tayong api-apihan. Wag lalampa-lampa. Wag tatanga-tanga nga. Maging matalino, no, maging matatag, katulad ng ahas. Gayunpaman ay bagamat dapat maging tulad ng mga ahas, pero manatili pa rin tayong tulad ng mga kalapate. Yung kalapate ay larawan ng katapatan. Yung kalapate ay larawan ng kaamuhan. Yung kalapate ay larawan ng pagpapakumbaba. Kaya nga bagamat parang magkasalungat, ahas, tapos kalapate. Oo, maging tulad ng ahas, matapang, hindi natitinag, matalino, pero panatilihin yung kaamuhan, kababaang loob, katapatan, pagpapakumbaba, lalo na sa harap ng Diyos. Tumulad din tayo sa mga kalapate, banayad, gentle, at nababalutan ng katangian ng pagpapakumbaba. Kaya ganyan ang katangian natin. Kung ano yung sinabi at inihabilin sa mga apostol, inihabilin din sa atin, sa bawat tagasunod ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na madali. Ang buhay natin hindi buhay sa ibabaw ng alapaap. Hindi rin ito bed of roses. Hindi isang kama ng mga rosas. Ang buhay natin pakikipagtunggali araw-araw. Ang buhay natin dito sa mundong ito, nasa mga konkretong sitwasyon ng buhay. At alam natin hindi madali ang buhay. Marami tayong hamon na hinaharap araw-araw. Marami rin tayong mga pagsubok na hinaharap araw-araw. May mga pag-uusig din tayo na hinaharap. Hindi lang yung mga unang Kristiyano ang inuusig, maging tayo. Sa pagpili natin sa matuwid na buhay, sa pagpili natin sa tama at katotohanan, asahan natin may uusig sa atin. Merong kokontra sa atin.
merong mga maninira sa atin. Pero maging matatag, maging matalino tulad ng ahas, pero panatilihin yung kaamuhan, yung pagiging mapagpakumbaba katulad ng kalapate. Harapin natin ang mga pagsubok ng buhay Kristiyano, pabago-bago ang mga hamon ng buhay, pero manatili tayong matatag, matapat, matalino sa harap ng Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala, kakampi natin ang Diyos. Siya ang tutulong sa atin, malagpasan natin ang lahat ng hamon at mga pagsubok. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahihirapan ng takot at bigalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain na walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Itaas din natin sa Panginoon ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang. Panginoon, pagkalooban mo kami ng katalinuhan at ng karunungan. Pagkalooban mo kami ng katapatan at pagpapakumbaba sa gitna ng maraming mga pagsubok at hamon ng aming araw-araw na buhay bilang mga tagasunod mo. Naway manatili kaming tapat hanggang wakas. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Camilo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Camilo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Camilo sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang ang Diyos sa tangkapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.